Kami ay bumabati sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Muling sumasa inyo ang programang Pag-aralan natin. At sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako inyong kaibigan, Brother Johnson Amican. At sa pagkakataong ito ay magkakaroon po tayo ng special na interview sa ating pong bagong bautismong kapatid. At mamaya namin ipapaliwanag ang ating pong i-suspense ang ating mga taga-subaybay. Siya pong magsasabi sa kanyang buong istorya. Ngayong oras na ito, mga ginigilan ng mga taga-subaybay, ay makakapanayan po natin, makakasama po natin ang isang kapatid na nanggaling po sa panampalatayang Baptist. At siya po magpapakilala sa kanyang pangalan at magkikwento sa atin tungkol sa kanyang paano siya tinawag ng ating Panginoon hanggang sa panampalataya ito. Okay? Brother Eduardo, pakilala ka sa ating mga taga-subaybay. Magandang araw po sa lahat, sa creations ng Panginoong Diyos at lalong-lalo na sa mga kapatiran sa Seventh-day Adventist Church at lahat ng bumubuo ng programang ito sa pamamagitan ni Brother Johnson Amican. Marami ang nanonood sa atin mula sa iba't ibang bansa, iba't ibang pananampalataya, at lalo na sa ating, mas maraming nanonood sa atin ng mga kapatid sa Seventh-day Adventist. Brother Eduardo, ano ba yung dati mong kinaaniban? Pwede mo bang ikwento sa ating mga taga-subaybay? Noong unang pananampalataya ko, isa akong Katoliko. Ngayon, sa pagiging Katoliko ko, siyempre nandun yung devotion ko. Yung pagdarasal, paniniwala, kung ano ang Catholicism at anong mga turo ng Roma at ng mga pare. No? Pero bata pa ako noon, kaya bagamat kumikilala ako sa Diyos, pero pahapyaw lang. Ang sa akin ay puro laro at layaw ng katawan. Pinag-aaral ako ng magulang ko, ng tatay ko dahil patay na ang nanay ko noon. Nag-aaral naman ako sa PCC or Philippine College of Commerce noong una, na ngayon ay PUP, Polytechnic University of the Philippines. Ngayon, dahil sa bagamat may pananampalataya ako sa Diyos, magulo ang buhay namin noon. Eka nga sabihin na ang pamilya namin ay bad heredity, bad training, and bad environment. Kaya dahil sa ganun, naghahanap ako ng makakasama na magtutuwid sa akin sa landas ng righteousness, eka nga. Kaya ako ay isang nawawala sa akin ng hilig sa pag-aaral noon. Pero ako ay nahikayat noon sa PCC, sa activism. Naging isang active na activist ako. At doon ako, yung dating sabi natin kabubuhan ko sa eskwela, yung kawalang kwenta ko sa eskwelahan. Dahil sa activism na yon, nagbabasa ako ng mga libro. No? Yung mga radicalism, yung mga revolution, pagbabago, ganyan. Kaya medyo tumalino. Ngayon, dahil sa ako'y pinaniniwalaan, dahil nakita yung devotion ko sa commitment ko ng mga leaders namin, isa rin ako pinadala sa kabundukan. Alam mo na yon kung anong dahil kung dito sa Pilipinas, dahil sa siyudad ay propaganda, no, yung activism, misigaw ka sa kalsada, no. Doon naman sa
sa labas, yung tinatawag na armed struggle na. Mhm. Eh ngayon, dahil sa nakapag-isip-isip ako na bakit salamat sa Diyos. Dahil doon sa prinsipyo ko na yun noon, ang inaano, walang Diyos. Makakamtan mo lang lahat sa pamagitan ng sarili mo. No? Pero ako, hindi. Tumatawag pa rin ako sa Diyos. Mhm. Kaya salamat sa Diyos. Kaya siguro, inalis ako doon sa organisasyon na yon at sa bundok na yon at ako ibinaba. Ibig sabihin, yan ang kaibahan mo doon sa mga taong nakasama mo sa bundok. Oh, Mga gano'ng katagal yun? ay way back 1969 to 72 yun eh. Nung saka ibaba ni Marcos ang martial law. Tama. 1972. More or less 3 years. 3 years. Kaya, yun nga, kapag imbis sa tago ng tago na walang peace, katahimikan, magulong isip, magulong buhay, eh galing na ako sa kaguluhan ng buhay. No? Kaya, kung pupunta ako doon na tinutugis, hinahabol lagi, hinahanap ko ang peace, kaya nagdadasal ako sa Diyos. Kaya nagpaalam ako sa leadership namin, sa revolutionary movement na payagan na akong bumaba. Gusto ko nang magkaroon ng tahimik na buhay. Buti pinayagan naman po kayo. Ganun naman sila eh. Hindi ka naman mapepwersahin na... hindi ito yung mga extreme o hindi ito yung mga sobrang higpit na grupo na talagang bago ka umalis, talagang ano. Mga edukado sila, mga talagang ibibigay sa iyo ang gusto mo, kalayaan. yung talagang kalayaan mo. Hindi ka pipilitin. Okay. Ngayon, nung nasa baba na ako, kahit pa paano, tumutulong ako sa financial, gano'n. Nasa akin pa yung prinsipyo eh. Dala-dala mo pa. Dala-dala ko pa. Kahit nasa baba ka na. Nasa baba na ako. Ando pa rin yung support. Ano pa rin yung support. Eh ngayon hanggang sa, siyempre, nawalan na ako. Kaya ang inano ko, tumatawag ako sa Diyos. Ngayon, sa pagtawag sa Diyos, binigyan niya ako ng trabaho, tapos, asawa, pamilya, no, na sinusuportahan ko, na maayos naman kami. Okay. Ngayon, dahil sa makasarili ko, gusto ko ako nasusunod dahil masyado kong confidence sa sarili ko dahil nga yung prinsipyo Experience mo pa. yung prinsipyo ng pagiging revolusyonaryo ko na sarili ko, kaya ko lahat, dala ko yon. Pero naging masamang epekto sa pamilya ko yon. Kawawa sa akin asawa ko. Tapos bagamat tinitingnan ko mabuti ang mga anak ko, pero wala yung tinatawag na, ngayon ko lang natutunan na ang babae, don't look at them as an object, but look at them as human, love and respect woman. Sa mga oras ko na ito na natutunan yan. Kaya nagulo ang pamilya ko noon, pero dahil sa ibang mga kasalanan, magulo, tumawag ako sa Diyos. Hanggang sa isang araw, Bible na ang binabasa ko. Na Bible na. Walang nag-udyok sa yung tao. Walang nag-udyok. Na Kundi magbasa ka ng sarili Bible. ko sa Ikaw mismo naghanap. Ako naghahanap sa Diyos talaga. Oo. Kaya salamat sa Diyos, yun ang inano yun sa akin. Dahil kumbaga sa napatunay ko na kapag lukewarm ka sa Diyos, hindi hayaan ng Diyos na lukewarm ka lang eh. Yung nasa gitna ka, ayaw ng Diyos na lalo na nasa kaliwa ka. Ang gusto niya, nasa Diretso. kanan ka niya, nasa tabi ka niya. Okay. Hindi ka lang lukewarm, completely sa kanya ka. Ayun. Kaya nag-ano ko noon, nagsaliksik din ako. Yung asawa ko, born again. Yung Yung oras na yun. Kaya siya una siya ka. una. Isinasama niya ako sa mga gatherings ng born again. Mga kaibigan niya, pinaklala sa akin. Kaya maganda ang anuhan namin noon.
Kaya lang, dahil sa akin pagiging makasarili, na hindi ganito hindi ako kontento Dapat yumaman ako. Dapat kung anong kapwa ko, ganun din ako. Yan ang naisip mo. Kaya ko talaga. Ganyan. Pero, hindi pala. Hindi pala kaya ng sarili ko. Kung wala kang Diyos, wala kang kakayanin. Mhm. Yan ang nangyari sa akin, yung tinatawag na I am trying to be superior, but I am inferior pala. Yan pala ang pinakilala sa akin. Mhm. Iniisip ko sa sarili ko na malaki ko. Mhm. I am a somebody. Yun pala, I am nobody. I am nobody. Talagang completely wala ako. So, mga natutunan mo yan nung nagbabasa ka ng Nagbabasa. Bible. Nagbabasa ako ng Bible. At hanggang sa ngayon, continuous. At yun nga, born again ako. Tapos, kasi custom ako Mapera, kaya lahat ng bisyo nasa akin. Nag-work kayo sa Custom. uh, Kaya, andun ang disappear. Andun lahat ng mga tukso mhm. Yung mga kalayawan, babae, lahat. Pinadala ko nun. Pero ganun pa rin, tumatawag ako. Tumatawag ako sa Diyos. Hanggang sa na-retrench ako. Pagka-retrench, patuloy pa rin ang dasal sa Diyos. Pero ano pa lang wala sa talagang tamang konteksto ng Biblia at sa mga aral na nakakakamtang ko ngayon. Dahil noon, ang ginagawa ko, pagkalinggo, yung harapan namin, nilalagyan ko ng bulaklak para sa Diyos yan. Yung salas namin, nilalagyan ko ng bulaklak Alay mo sa para sa Panginoon. Diyos yan. Mhm. Pero after that, kinabukasan, nasa beer house na naman ako. Nasa layo na naman ako ng buhay. Sa Kalayawan. Kalayawan. Kaya magulo pa rin ang buhay ko. Hanggang sa makapag-abroad ako. Sa pag-abroad, siyempre, nami-miss ko ang pamilya ko. Mhm. Pero, hindi ako pwedeng umalis sa abroad Kailangan ng pamilya ko ang pinansya. Mhm. Kaya ginagawa ko na lang, dasal pa rin, dasal. Sa kwarto, talagang bago matulog at pagkagising, lumuhulod ako, nagdadasal ako. Mhm. No? At gumagawa ko ng praising sa sarili. Sa sarili ko, pinipraise ko ang Panginoon Diyos. Pero, kulang pa rin. Masasabi natin na lukewarm pa rin. No? Hindi pa rin nalulugod ang Diyos. Mhm. Kaya, sa pangit ang nangyari sa akin, na supervisor ako roon sa abroad, pero pinagwawalis kami. Lahat kayo Oo. tinanggal. Lahat. Ngayon, sinasabi namin sa boss namin yan. Sabi namin ng boss namin, huwag kayong mag-alala. Kung dito, pinagwawalis kayo, pero pag uwi nyo naman sa bahay, bida kayo. Bida kayo sa asawa nyo, Mhm. sa mga pamilya nyo. Yun ang inaasahan ko. Pero, nung matapos ang contract ko, uwi ako ng bahay. Pag uwi ng bahay, inaasahan ko na maging bida ako sa asawa ko. Hinihiwalayan ako. Bakit? Anong nagawa ko? Ayun pala, may lalaki. Mhm. Yan. Kaya, ang nangyari sa akin noon, talagang masakit. Talagang depression, stress, araw-araw, araw-gabi. Dati hindi ako umiinom Ibig sabihin, yung mga sinasabi yung kalayawan, hindi ka lasinggo. Hindi ka sanay sa ganon. Ano lang,
ano mo lang, mga... Pastime ko lang yan. Yan, Kumbaga sa ano, dahil ganun Pero sa alak, hindi ka ganun ka, no? hindi. Dahil ang Okay. kapaligiran ko, ganun, Mhm. nasasama ako sa kanila. Okay. No, natutok sa Tapos, hanggang sa ganun nga, yung sa nangyari sa amin mag-asawa, araw-araw, gabi-gabi, umiinom ako. Dati, ganyan lang, wala na eh. Hanggang sa tumatagal, nasasarapan na ako. Nakakalahati ko na, nasasarapan na ako. Tapos hanggang sa nauubos ko na yon, Sambo. naubos ko na. isang buti. Tapos bukod pa nun, yung sigarilyo. Natutunan mo na rin. Natutunan ko na dahil siyempre, yung depression ba, wala nasisip sa akin yung asawa ko, hindi bakit ganito. Ba't dinadasal ko naman sa Diyos na gumanda ang pamilya ko, magkaroon kami ng peaceful family, abundant family na i-bless niya. Bakit ganito ang ano? Hanggang sa isang na sa patuloy kong ganun nagagawa, puyat, alak, sigarilyo, kinabukasan, bakit parang naduduwal ako. Di naligo ako. Pagkaligo ko, atin ako ng seminar sa sa housing na ngayon ng ano ko yung pang ahente ko na nagbebenta ng bahay at lupa. Nasa seminar ako sa Santa Lucia Realty. Nagano ako. Bigla akong nahilo at bigla akong nagsuka. Talagang hirap na hirap ang katawan ko, umiikot ang paligid ko. Kaya ang sigaw ko, Lord Jesus, wag mo pabayaan, anak mo ko. Sa pagsigaw kong ganun, talagang lapitan yung mga ibang participants sa seminar. Meron din palang mga Christian doon. Na yun ang tumulong sa akin. Hindi ako iniwan. Madala ako sa clinic. Talagang inano ko. Dinala ako sa ospital. Nagdatingan yung mga anak ko. Ganyan, kaibigan. Tapos inuwi ako sa bahay. Ngayon, pagdating sa bahay, talagang hinang-hina at wala sa loob, wala sa kundi wala akong pinagbalingan ng oras, kundi ang pagbabasa ng Biblia, ang salita ng Diyos. Dahil yun lang ang yun lang ang takbuhan ko. Doon lang ako dapat kumapit dahil walang asawang tumitingin sa akin. Mga anak ko bata pa, mga nagsisipag-aral pa. Kaya puro Biblia. Katunayan yan sa TV, lahat ng sect pinapanood ko. Catholic TV stations, Iglesia ni Cristo, Dating Daan, mga oras ng katotohanan, sa yata yun, sa Fourth Watch. Pinanonood ko yan hanggang sa naano ko nga yung paglipat ng channel. Dahil gabi-gabi, ginagawa ko yan umaga hanggang gabi. Nalipat ko doon sa Channel 45 pa noon, wala pa kaming TV Plus. Yung 3ABN. Okay. Doon ko na naririnig ang mga aral sa Seventh-day Adventist Church. Mga napakaganda. Talagang doon ako parang nabigyan ng pag-asa, no? Nabigyan ng pag-asa, yung parang bagong ligo na komportable. Wow. Doon sa salita ng sa mga preacher, 3ABN, Seventh-day Adventist Church. Hindi lang doon sa 3ABN, pati doon sa Hope Channels. No? Ngayon may TV Plus na kami, tatlong channel na yung 47, 48, 49. Ngayon, napapanood ko, pinanonood ko na yung programa nyo, yung Katotohanan. Tapos yung Back to the Scriptures nila Brother Joel Obinales. Abunales. Sa kayang versikulo, kapitulo.
Sa patuloy na ano, na panonood ko diyan, no, talagang bine-bless ako ng Panginoon Diyos. Ngayon, ang tapos na mga anak ko, wala asawa, mga anak matapos na. Pero mga nasa abroad, anim yung anak ko, iba nasa abroad, iba may kanya-kanyang dormitory, may kanya-kanyang apartment. Ngayon, tanong ko sa Diyos, Lord, ba't pinapayagan mo nung nag-iisa ako? Gano, ang laki-laki ng bahay, third floor ang bahay. Pero nag-iisa ako. Hindi ko kayang ayusan, linisin to araw-araw, ganyan. Pero, pinaalala sa akin ng Diyos na, I can do all things in Christ who strengthens me. Kaya, tumatatag ako, nagagawa ko yung mga paglilinis, mga gawaing bahay, diyan na ganong kalaking bahay. Ngayon, na habang nagtatrabaho, nahihirapan ako, umiiyak ako, pinaano niya sa akin na marami siyang pagpapatatag na ginagawa sa akin eh. Tapos, na anuhan ko na, kaya pala, ginusto ng Diyos na nag-iisa ako sa buhay. Wala akong asawa, wala akong mga anak na kasama ko. May purpose siya sa akin. Ang gusto niya sa akin, itong bahay na to, parang isang seminaryo na nag-iisa lang ako. Na kapag nag-iisa ako, talagang sinasanctify niya ako. Dinadalisay niya ako talaga. Kaya, kumbaga sa binabago niya ako. Para kung ang tingin ko sa sarili ko ngayon ay ibang dati isa akong pechay na itinanim sa pangit na lupa. Kaya nung tumubo ang mga dahon, nandun din yung mga uod, butas ang mga dahon, mga naninilaw. Pero, ang ginawa ng Diyos sa akin, dahil nga siguro yung pagsigaw ko ng Lord Jesus, anak mo ko, huwag mo pabayaan. Ang ginawa sa akin, parang yung pechay na naninilaw, na butas ng mga dahon, na may inuod, hinugot ng Diyos sa masamang lupa. At pinutol niyang ganun. Yung pechay niya, pinutol niya. At itinanim sa magandang lupa. Kaya, ang tubo ko ngayon, napakagandang mga dahon. Walang uod, berdeng-berde, hindi naninilaw. Nasabi ko yan dahil doon sa berdeng dahon na yon, gusto ko maraming makatikim, maraming pumitas, maraming makakain. Dahil sa pagbabago ng Diyos sa akin, iba na ang prinsipyo ko. Dati ako makasarili, sakim ako. Ang gusto ko sa kapwa ko ngayon, I want to give additional value. I want to give additional virtues sa kapwa ko. Gusto ko maging pagpapala ako ngayon sa kapwa ko. Amen. Kaya, ang Lord, binadalisay mo ako sa pamamahay niya to. Bagamat napakang bahay, nag-iisa ako. Sige, salamat. Dalisay mo pa ako. Ituro mo pa ako, baguhin mo. Dahil alam ko, may purpose ka sa akin kung bakit mo pinag-iisa ng gato. Tapos, minsan, pag nangihina ako, nanonood ng TV, Lord, bakit ba talaga pinag-iisa mo ko? Anong dahilan mo? Yung plus cards na gano'n, nabigay sa akin ng programa to, yung 700 Club. Okay. Dahil donor ako doon, monthly, pinadadala na ko noon ng mga babasahin. Kaya doon sa tanong ko sa Diyos na gano'n na, ano ba talaga ang purpose mo? Bakit mo pinag-iisa? Ngayon, yung plus card, ginaganon ko, pagbunot ko, nakita ko doon sa, yung plus card, Deuteronomy, chapter 14, verse 2. Kalagay, you have been chosen. Yeah. You have been separated You have been set aside. You are chosen. No? You are chosen for a purpose. Yeah. Kaya mas
naging maligaya ako. Mhm. Lord, bali nga, di bali nga wala ang anak ko rito, mga anak ko, wala asawa, nag-iisa ako rito. Kasama naman kita at ito, ang mga natututunan ko. Doon nga sa mga programa nyo, yung katotohanan, ni Brother Richard Thompson, lahat. Mga Adventist TV ministry. Hanggang sa, Lord, may kulang pa, parang siguro naman, oras na para isama mo ako sa mga tunay na kapatiran ko. Wow. Dalhin mo ako sa tamang simbahan mo Mhm. para sa akin, para sa sambahayan ko, para sa lahi ko. Mhm. Sa lahat ng panahon niyo sa amin, dito sa lupa, para sa langit, sa iyong kaharian video. Mhm. Dalhin mo ako sa tamang simbahan nyo, sa tamang simbahan ng Diyos, at sa mga tamang kapatiran ko na aakay sa akin. Hindi lang aakay sa akin, kundi magtutulak sa akin Mhm. na maglingkod sa inyo. Amen. Yan. Ano Kaya, nangyari? doon sa binangunan, naka-standby ako ron, no? Katakag, ganyan. Nilapitan ako ng isang Seventh-day Adventist member. Mhm. Tapos, church. Inaalok ako ng libro. Kakso nakita ko rito na nga, Seventh-day Adventist. Merong tatak sa likod. Oh, malakas kagad ang loob ko. Mhm. Malakas ang loob ko. Saan ang church mo? Dalhin mo ko sa church mo, sama mo ako. Sabi mo. Oh, sabi ko. Meron ang church namin dito sa Mambug eh. Lika, sumama ka. O sige, pagkano sasama ako sa'yo. Pero, meron pang meron isang simbahan na mas malapit pa dito. Yun nga, Angono Seventh-day Adventist Church. Mhm. Yun. Yun ang yung mga pagiging wise. Yung sa Mambug ako pupunta, layo-layo. Taytay to Mambug, ang layo-layo. Mas malapit yung bahay mo dito. Mas malapit dito sa Ang uno. Angono. Seventh-day Adventist Church. Mhm. Kaya, ang ginawa ko, yung ilang linggo na yan, binabala kong magpunta sa Angono SDA. Church. No? Pinipigilan ako hanggang sa isang araw ng Sabado na talagang in-schedule ko na pupunta ako sa Angono SDA Church. Kaya talagang pinilit ko. Kaya pagpunta ko ron, merong tinatawag na review lesson. Mhm. Review lesson. Ngayon, isang kapatid na lalaki na nag-lead tungkol sa Tribulation. tungkol sa prophecy yun tungkol sa prophecy. Kaya ang sa akin naman, ko, parang gusto kong ilabas yung natututunan ko sa sa Panonood. TV, sa Panonood. Seventh-day Adventist TV ministry, Mhm. sa panonood ng Biruin Mo Naman. Ha? Naghiwalay kami ng asawa ko. Year 2010. Mhm. Hanggang ngayon, year 2018, magiging 2019 na. Pero yung pa rin na programa Sinusubaybayan? Sinusubaybayan mo. Kaya, kumbaga sa Lutong- palagay ko luto na ako. Lutong-luto na ako. Mhm. Kailangan ko naman na isama na ako sa mga kapatiran ko, saka sa tunay na simbahan ng Diyos na para magamit ako. Mhm. Kaya nga nung Nagtuturo na doon. nung nga may sa review lesson sa isang prophecy, nagtanong ako para i-share ko. Napakaligaya ko ang excitement ko. Talagang gusto kong ipakita Mhm. sa buong church na godly ko. Yan yung first time mong pag-attend. Pag-attend. Ngayon, pagkatapos kong magtanong, nakatingala doon sa leader ng lesson review, bigla ka naman pumasok doon sa simbahan, naupo ka sa unahan. Pagka napamulagat ang mata kong ganun. Parang kilala ko yun Si yun? Hindi ko pa basta alam ko lang, binabasa ko sa TV ang pangalan, pero ko si Brother Johnson, parang ganyan.
Kaya para akong bigla akong tumalon sa kaligayahan na eto na. Siguro inilapit sa akin ng Diyos to. Pinaglalapit kami para magamit ako ng Diyos do sa inanswer niya. Sinagot niya ang prayer ko na ilapit ako sa mga tunay na kapatid ko sa tunay na simbahan ng Diyos. Dahil gusto kong magamit ako ng Diyos. Kaya nung makita kita, Brother Johnson, talagang nagsasalita pa lang yun. Parang sa paligid ko, parang bigla akong sabi ng bastos ako, bastos, parang kung sa ethics, kabastusan. Hindi, sa kaligayahan, umalis ako, tumabi ko sa upuan mo. Tapos, bagamat unethical pa rin, no, hindi naman kita kilala, kung anong tanong kagad ng ko. Dahil excite ako na makilala ang isang talagang tunay na alipin, alagad ng Diyos. Amen. Na nagsisilbi. Amen. Kaya nagsisilbi sa Diyos. Kaya nga nung nag-uusap tayo, talagang bright ang isip ko. Pati ang katauhan ko buhay na buhay. Kaya talagang pagkatapos nga noon, nung sinabi ko sa iyo, nasa unahan ka, ang inano ko lang, bumalik lang ako sa likuran dahil sinabi ko sa iyo, hindi ako dapat maupo dito sa unahan nato. Doon ako dapat sa audience. Dahil ikaw, kilala kang TV personalities ng Adventist sa TV ministry. I am nothing. Kaya nga umaano ko yung bang, ba't ko dati-dati tinataas ko ang sarili ko? Dapat ilagay ko lang sa tamang kalagyan ko. Ang naalala ko sabi di ba, yung bang, hindi ka dapat maupo sa upuan ng mga hari. Di ba, nasa Bible doon, na di ba? Doon ka lang sa dapat na kaupuan mo kung ano ka. Kaya, ang naalala ko noon yung pagpapakumbaba. Tapos nga, ayan, patuloy akong tuloy-tuloy ka na sa pagdalo mula nung time na yon. Mula nung time na yon. Talagang tuloy-tuloy na ako. Hindi lang tuloy-tuloy, hindi lang kung gaano yung burning desire ko na mag-aral ng salita ng Diyos, mas dadoble pa. Nakikita ko nanonood ka na sa program na sa Facebook nung pag-aralan natin Kaya nung minsan nga, nung matsambahan ko, nag-send naman ako ng link, yung kumakantang babae. Doon sa programa ni Pastor Kenneth Cox, yung Give Me the Bible. Yeah. Lalo na ngayon, may bagong series na naman nalalabas yung katotohanan. Tungkol naman yon sa Revelation. Kaya marami ka na uling marapit nang ilabas uli yun. Yung season 2. Sana matutunan ko yan, loobin ng Diyos. Ano yung iyong maipapayo sa mga nagsusuri din at ibang mga pananampalataya na hindi ganun ka-open ang kanilang isip? Pwede mo ka bang magbigay ng payo sa ating mga viewers na kung sakali ay buksan din nila ang kanilang isip sa mga programa katulad yung natutunan? Ang mapapayo ko doon sa mga seekers na nananaliksik pero kulang, don't give up. Smile, God loves you. Hindi kayo bababayaan. Dahil, sinabi sa Bible seek and you will find. Ano ba? Tawag yun? Knock and you will, and the door will be open to you. No? And ask. Ask and you will find. Seek and as you will see, no? Di ba? Hindi ako preacher, kaya hindi ko kabisado yung mga ganun. Pero nasa loob nasa ko, isip mo na yan, sa puso mo na yan. Ano mga pagkwentuhan, kahit anong, kapag testimony nga ako sa kapwa ko, hindi ko na banggit kung anong Bible verse yan. Pero yung Bible word, yung word ni God, yun ang nasasabi ko. At least naintindihan niyo yung message doon.
Saka Brother Johnson, marami kong nagpapasalamat sa Diyos. Yung mga librong nabili ko, Oo. yung Great Controversies ni Illinois. Ellen G. White, Oo. talagang yung exposure ng kalaban Oo, ng tama. Diyos, inaano sa akin, pinakikita sa akin, no? Kaya na mako-consider ko sa sarili ko na hindi yan malawak, pero lumalawak. Dahil yun nga ang mga payo ko sa mga nakikinig na gustong hanapin ng Diyos, no? Basta patuloy na pananaliksik lang. Basta mind, soul, body and spirit, and your strength, idedicate nyo lang sa Diyos. Yung just focus on the Word of God through the Bible. Dahil lahat naman nandyan eh. Basta, eka nga eh, sabi ni Martin Luther, sola scriptura. Tama. The Bible and the Bible alone. The Word of God is already sufficient Tama. sa lahat ng pamumuhay, sa lahat ng pangangailangan ng tao. Dahil sa mundong ito, wala eh. Lilipas ang mundo. Lahat. Pero ang salita ng Diyos Hindi lilipas. at ang kaharian ng Diyos, hindi lilipas. Amen. Kaya tayo dapat ay kalimutan natin ang mundo at natin ang tahakin ang tunay na buhay. Yung eternal life na sa pamagitan ng ating Panginoong Diyos na si Yesu Cristo. Dahil sinabi niya na those who have life, those who have the Son have life, but those who don't have the Son don't have life. Kaya si Diyos, si Kristo, si Jesus Christ lang ang buhay. Amen. At ang buhay na walang hanggan. Amen. So, thank you, Brother Ed. At napakinggan nyo, mga kapatid, mga kaibigan, kung gaano ka detalyado ang kanyang conversion, kung paano siya tinawag na Brother Ed, nagulat ako, hindi ko wala kang idea doon sa una mong inihayag na ikaw pala ay naging aktivista, ikaw ay namundok, zero ako doon information. So ngayon lang nagulat ako, mas meron ka pa palang mas experience na mas malalim kay doon sa aming ini-expect. At napakabuti ng Panginoon, mga kapatid, dahil sa nag-abroad ka pa o kung saan ka dinala, ang sitwasyon mo sa buhay. Pero napakabuti ng Panginoon na dinala ka talaga doon sa tamang samahan. Kaya ngayon, Brother Johnson, masasabi ko, salamat sa Diyos. Ibinigay niya talaga sa akin yung tunay na buhay, yung tunay na kapayapaan. Amen. Na talagang matagal ko nang hinahanap. Kaya ngayon, pero bago yun, may nabanggit ka dati na bago ka, na ikaw ay kasampi na ng isang relihiyon, bago ka naging, nagkaroon ng interest talaga doon sa Adventist. dahil nga kasi, bagamat umatin ako sa ibang relihiyon, pero ang aral, ang turo, na naririnig ko talaga na tama at tuloy-tuloy ay yung tungkol dito sa Seventh-day Adventist Church TV Ministries. Na ano mo yun, na ikukumpara mo sa iyo. Dahil kumbaga sa sa pag-attend ko sa ibang reliyon, katulad nga yung sabi natin huwag silang magagalit, Baptist, hindi ako satisfied. Lumalabas ako pagkatapos ng Sunday service, parang kulang. Maraming parang may hinahanap ako hindi na maibigay. At parang ang buhay ko, ang isip ko ay parang nasa kristal lang. Hindi lumalabas. Oo. Hindi lumalabas. Nakakulong lang. Nakakulong. Meron akong mga tanong na hindi nasasagot. Ang sagot lang sa akin ay napakahabang
panahon pa para para ipaliwanag yan. Mo ganun. Yung mga ganun palaging ganun. Kaya hindi ako kontento dahil katulad lang, huwag silang magagalit. Yung pastor, nakasagutan ko dahil sinabi nga nung ano na kapag kayo nagkaroon ng ano, na high blood kayo, dahil kumain kayo ng lechon, huwag yung wala nang kasalanan si Satanas, sabi niya. Kayo na may kasalanan. Kaya tumayo ako. Ano sabi mo? Sabi ko, inaalisan mo ng kasalanan si Satanas, inililipat mo sa tao ang kasalanan. Sino ba ang author ng kasalanan? Tama. Nagkasalan ang kumain ng lechon dahil natukso ni Satanas. Sabi ko, Maganda sana yun kasi binabanggit niya yung lechon. Ay, alam niyang isa pa yun. Pero parang ang punto niya lang niya doon ay dahil na high blood. Hindi yung dahil sa bawal. Isa pa, hindi na bawal kumain ng karumal-dumal na pagkain Dahil lang ng baboy. nagkasakit, kaya doon yung focus Isa niya. pa yun, nakikipag ko ron dahil bisan pagka yung may party ron, may affair, naghahanda ng mga ganun nga baboy, dinuguan, nakikipagdebate ko. Tapos sinasabi ko nga alam nyo nang bawal sa konsepto ng Diyos, unang-una sa Diyos, kahit sa konsepto ng tao, bawal kumain niyang mga baboy, mga dinuguan. Dahil dyan sa dinuguan, nandiyan ang sakit. Hindi, sabi ko, hindi nyo ba alam na pagka nagpapadoktor kayo, unang sinusuri, ang dugo nyo. Dahil dyan nakikita kung anong sakit nyo. Kaya ibig sabihin, marumi. Tama. Marumi yung dinuguan, marumi yung baboy. Dyan ang sakit. Kaya hindi tayo dapat kumain yan. Tama. Kaya marami silang mga aral na hindi ko nagugustuhan. Kaya. At yun po naman na yung sagot ng Panginoon ay pinagkaloob sa iyo. So, mga kapatid, mga kaibigan, nawa ay nakapagbigay sa atin ng inspirasyon yung kwento, karanasan ni Brother Hernandez at napakabuti ng Panginoon. Talagang ang tao na may malinis na puso at may tamang motibo ay hindi talaga hayaan ng Panginoon na magpakalat-kalat sa kung saan. Bagaman, ang kanyang kwento ay marami siyang karanasan pero tinawag siya ng Panginoon sa tamang kawan at dinala siya. At ngayon ay siya po ay kababautismo, bagong bautismo po siya. At siguro ay huling pananalita na lang, Brother Eduardo, ng pakiramdam mo ngayon na ikaw ay bautismado na? Nagpapasalamat ako unang-una sa Diyos, pangalawa sa Seventh-day Adventist Church ng Angono at sa iyo, Brother Johnson, dahil ikaw ang nagbigay ng impormasyon sa akin na sa araw na ito ay merong baptism sa Angono SDA. Maraming salamat. Maraming salamat din sa mga kapatiran sa Angono Seventh-day Adventist Church. Sana ngayong baptized na ako sa Seventh-day Adventist. Sana man, bigyan niyo ako ng pagkakataon na yung matagal ko nang dinadasal-dasal sa Diyos na gamitin ako ng Diyos sa paglilingkod sa Diyos. Kita naman yan ng ating mga kapatid dahil bagaman ikaw bagong bautismo, sabi mo nga, nasa 8 years na ikaw ay sumusubaybay. Kaya hindi yun hindi yun basta-basta, malalim na ang iyong ugat. Kaya hindi malayo na ikaw ay magkaroon ng posisyon at kikita naman natin na yan ay yung magagamit doon sa iyong advocacy para maging part sa gawain. So, Brother Eduardo, maraming salamat at ang buong kapatiran ng Angono ay susuporta sa iyo at siyempre
Alam naman namin na ikaw ay hinog. Kumbaga sa hinog sa panampalatayang ito. At ganun pa man, marami tayong pagdadaan ng mga trials. Pero alam ko na ikaw ay pinatibay na ng kaalaman at sa lalim ng iyong kaalaman tungkol sa doktrina. Kaya magdalanginan tayo at salamat at isa ka sa naging produkto ng programa ng Hope Channel at lalo na tayo pinagtagpo at mga kapatid, yung kinikwento niya, ako'y hindi ko makalimutan yung time na nagkasama kami. Naramdaman ko sa kanya yung, kaya nga nagpost ako sa Facebook, naramdaman ko sa kanya yung kagalakan niya at ako din ay sobrang natutuwa. Nabanggit niya kaagad yung partner ko, si Brother Richard. Ibig sabihin, alam na alam niya yung kanyang programa na kanyang tinutukan, kaya natatandaan niya po kami. So, patuloy niyo pong ipanalangin ang programang ito, ang pag-aral natin, at ganoon din yung ibang mga programa, lahat ng programa sa Hope Channel, sa 3ABN, at iba pang mga programa sa social media, ang inyo pong mga prayer, ang aming kailangan. Kaya yung mga sponsor po namin, tumutulong po sa amin, yung pong inyong naipagkaloob na salapi ay hindi ho napupunta sa wala. Yan po ay nagbubunga ng maraming mga kaluluwa. Sana ay patuloy namin kayong makasama at patuloy po ninyong suportahan ang gawain ng Panginoon sa buong sanlibutan. God bless us all. Gusto ko po sana magpabinyag. Kaso baka iwan po ako ng aking mga kaibigan at pamilya. Ano po ba ang aking dapat gawin? Magandang tanong ito at kailangan din naman natin intindihin. Ito po talaga ay normal sa isang taong nakakilala at nakakita ng liwanag. Napakarami na pong story mga kapatid. Meron akong kaibigan sa Palawan na talagang pinagbantaan pa ng pastor na pagka nagpabautismo ay pati yung pastor ay papatayin ng tatay. Pero yung magkapatid na yon ay hindi natakot. Nagpabautismo at talagang sumugod yung tatay at sila ay lumayas at hindi na sila tinanggap. Pero hindi naman nagtagal ay ang mga magulang hindi rin nakakatiis. Alam niyo yung aking pinagmulan kung bakit ako naging Seventh-day Adventist ay dahil sa ganyang sitwasyon. Ako po ay na-convert ng bayaw ko at ng ate ko na Adventist dahil tumira ako sa kanila. At yung bayaw ko ay naging Adventist dahil sa kanyang kapatid. Pero yung kapatid niya na yon, nung maging Adventist, lumayas talaga dahil sobrang persecution, pag-uusig at inabot. Halos itakwil, mga kaibigan niya, kaya wala siyang nagawa kundi umalis sa kanilang tahanan at pumasok sa tinatawag pong literature ministry. Ito po yung mga kabataan na pag walang trabaho ay parang nagiging missionary din. At doon sila nabubuhay, doon sa mga medical books na binibinta sa mga tao, lalo nang hindi pa uso ang internet. Meron po tayong Philippine Publishing House na nagpo-produce ng mga books. Meron pong mga tungkol sa mga bata, meron tungkol sa kalusugan, at pag kayo pumasok diyan ka rin mabubuhay. Meron ka rin mga benepisyo matatanggap. Pumasok siya doon. Kaya nung umalis siya, ay after ng ilang mga buwan, ay hinahanap-hanap din naman siya ng kanyang mga kapatid at magulang. At sabi pa nga, ang kwento nila ay nung hindi na talaga nagpakita sa kanila, ay sa kanila inisip na, wag na kasi nating pilitin. Tanggapin na natin na Adventist na talaga siya. So sa madaling salita ay pilit nilang kinontak at sinabi na umuwi ka na at okay na sa amin. Sa madaling kwento mga kapatid, yung halos buong pamilya nila ay naging Adventist at pati yung asawa ng ate ko
na naging dahilan kaya naging Adventist naman ako. Kaya bunga po ako sa ganoong pasimula na natatakot. Ang katakutan po natin, mga kapatid, ay kung iwanan tayo ng Panginoon. Yung mga kaibigan, bakit? Ano bang maibibigay sa'yo ng mga kaibigan mo? Minsan nga, impluensya pa na hindi maganda. Pero kung sakaling mga kaibigan mo na yan, may mabait naman, bakit natin ipagpapalit yung nakita nating katotohanan na hindi nila nakita? Hindi nila maintindihan yun dahil hindi naman nila napakinggan eh. Natural na kukutsain tayo at sasabihin, pagtatawanan dahil hindi nila narinig kung ano ang narinig ninyo. Bakit tayo maniniwala doon sa hindi nakapakinig na tayo ang nakaalam? Tingnan nyo, sa logic pa lang hindi napapasay. Ikaw ang nakaalam, bakit papapayag at maniniwala doon sa mga taong hindi naman alam yung nalaman mo? Papaano kung halimbawa yan ay isang kayamanan? Alam nyo, ang kaalaman tungkol sa kaligtasan ay higit pa sa ginto. Ikaw ang nakakita. Sasabihin niya, hindi ginto yan. Ikaw itong nakakita. Tapos, pagpapalit natin doon sa mga taong yon, mali pong prinsipyo yon. Ang pinakamaganda ay tayo ang mag-guide sa kanila. Lahat po, pinagdaanan po yan ng marami. Tinatawanan, kinokotya, andyan yan. Yan po ay hindi po lang isa ang nakakaranas niyan. Marami po ang may ganyang mga karanasan, mga kapatid. Merong binabanggit sa Mateo basahin nga natin ito. Mateo 5, yung the Beatitude. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sa 11, mapalad kayo pagka kayo inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Sa 12, mga galak kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. So, bago pa natin maranasan yan, mga kapatid, ay meron na pong tala sa Biblia. So, sabi po dyan, mapalad. Yung mga pinag-uusig dahil sa akin. Marami din naman mga tao ang dumadanas ng paghihirap kahit na yung masama. Hindi lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon may mga pagsubok at trials. Pero kung naghihirap ka dahil sa bisyo at sa kawalan sa maling pagpili mo, ay hindi mapalad yun. Pero kung naghihirap at inuusig dahil sa iyong pananampalataya, ang sabi ng Panginoon ay mapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kung ikaw, kapatid, o sino ka man, kabataan, kaibigan, ay matatakot na iwanan ka ng family mo at ng iyong mga kaibigan, mas matakot kapag ang Diyos ang tagapagligtas sa mawala sa atin. Kaya mayroon sang kanta ang lahat sa akin kunina, si Jesus lang ang itira. Wala akong magagawa yung ating kapwa-tao sa bagay na ito. At meron din dito sa talatang ito, Matthew chapter 10 verse, tingnan nyo to sa isang pamilya, ito talaga ay normal na mangyayari. Matalinghaga pero napakaganda. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi tabak. Bakit ganun ang Panginoon? Hindi daw siya pala nagpadala dito ng kapayapaan kundi tabak. Anong ibig sabihin na ang dala niya dito sa lupa ay hindi kapayapaan kundi tabak? Pinaliwanag din niya sa kasunod na talata. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama at ang anak na babae laban sa kanyang ina.
at ang manugang na babae laban sa kanyang binang babae. Aba, bakit ganon? Pambihira naman yung Panginoon. Pinagginulo niya yung pamilya. Di ba? At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Ala, mas mahirap yan kaysa sa kaibigan. Ito ang 37 ang maganda. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o sa anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang cross at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Napakagandang mensahe. Bakit tabak? Hindi raw siya naparito para magbigay ng kapayapaan, kundi tabak. Yung tabak, pag tinaga mo sa isang bagay, hiwala yan, putol yan. Nang magsalita ang Panginoon at mangaral, may naniwala, may hindi sa pamilya. Parang tinamaan ng tabak. Merong hindi naniwala, merong hindi. Parang yung nagtatanong. Tinamaan ho kayo ng tabak na salita ng Diyos. Kaya yung ibang, yung mga mahal mo pamilya na hindi naman nakarinig, naputol. Tinamaan ng salita eh. Kaya mangyayari, parang nagbabanta, naiiwanan ka. Ang sabi dyan, papag-alitin. Upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama. Pamilya talaga eh, no? At ang aking anak na babae laban sa kanyang ina. At ang manugang na babae laban sa kanyang binan. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Darating talaga yan mga kapatid pag nalaman natin ang katotohanan. Magsisimula ang persecution sa loob mismo ng pamilya. Mabuti na lang yung mga nakaka-attend na pamilya. Nandiyan yung ama, nandiyan yung ina, at nandiyan yung mga anak. Hindi problema. Pero pag isa lang sa miyembro sa pamilya, expected natin yan mga kapatid dahil hindi naman alam yung nalaman natin. Kaya lang ang sabi po sa 37, ang umiibig sa ama, sa ina, ng higit kay sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o sa anak na babae ng higit kay sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Anong ibig sabihin? Natakot ka, hindi ka nagbabautismo dahil baka itakwil ka ng mga kaibigan. Sabi ng Panginoon, sorry, hindi ka karapat-dapat sa akin. Doon ka na lang sa pamilya mo. Paano ngayon pag nandyan na yung naglalagablab na apoy? Di ba? Ngangat-ngatin ng tao yung kanyang dahila sa pagsisisi. Magngangalit ang ngipin. Bakit? Sisisihin mo na yung iyong magulang. Ikaw kasi, gusto ko na magpabautismo, kaya ako naghihirap ng ganito dahil sa'yo. O, paano? Maibibigay ba yan ng mga kaibigan nyo? Wala tayong magagawa. Dahil yan po ang gusto ng Panginoon. Ang salitang Diyos, dapat ito sabihin ay number 1 sa ating buhay. Yung mga asawa natin, mga magulang, kasunod na lang yan ng Diyos. Hindi yan makakapagligtas sa atin, mga kapatid. Kasunod na lang yan ng pag-ibig natin sa Diyos. Di ba ang utos dalawa? Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Una muna siya. Pag inibig natin ang Diyos, pangalawa lang, ay ayaw mo kasi baka iwanan ka, ay sorry. Pagdating ng panahon, mga kapatid, ay wala rin tayong magagawa. Magsabi ng Panginoon, pinagpalit mo ako eh. Kaya wala akong magagawa. Napakagandang tanong po yan mga kapatid.